Maglalagay tayo ng sunscreen. Inuubos ko lang to. R&B Jasper Swazo. Yung bagong power bank. Huh? 100%. Yes. We're going to Mr. Big tonight because it's a Tuesday and let's go. Let's go here at Mr. Big. Sobrang init. Oh, my air. Diba? Haggard na eh. Haba na ng hair rito eh. Kapagipit na ako ulit. Kapag kaya ng time later, I mean, siguro pag hindi na sobrang init. So, maglalagay tayo ng sunscreen. Inuubos ko lang to. Andito pa rin yung ano. Saan na ba? Ito pa rin gamit ko, Lux Organic. Matipid siya, pump siya. Ito naman, ano, ganyan. Tapos na siya. Guys, don't forget to wear your sunscreen. Malala yung init ngayon. I think pumapalo ngayon ng 50 degrees Celsius. Dito sa Santa Rosa, what more sa Manila, Diyos ko. Yung mga excess yan dito sa kamay. And then para sa ating arms tsaka bintehita, ito ang bango niya, and may SPF 30 siya, SPF 30. Sana maglabas sila ng ano mataas na SPF, like SPF 50. Pero sabi naman kasi ng sabi lang naman, I don't know if true, isa-search ko na lang siguro. Sabi nila ang maximum daw na tinatanggap ng skin natin na from SPF, mga sunscreen or kung ano man, mga sunblock, hanggang SPF 30 lang. So kahit SPF 50 yan, SPF 60 or may SPF 150 pa nga, ang ina-absorb lang doon ng skin natin is hanggang SPF 30. I don't know the explanation, or baka parang yung hanggang SPF 30 lang talaga yung kaya ng protection, or basta research na lang natin. Sa hita naman.
Guys, okay lang yan maging ganyan kaarte. Tawag dyan, self-care. Self-love, gano'n. Kasi lalo kayo mga wala pa sa 30. Alagaan nyo na yung skin nyo. Kasi, pagtanda, pag 30 plus na kayo, kapag hindi kayo nag-i-skincare, dun yung makikita na dyan na nag-start yung nagkakaroon na ng wrinkles, dark spots. Tapos sabi kasi ng mga derma, kapag nasa 30 plus ka na, and hindi ako sure do sa iba kasi iba-iba rin tayo ng skin type, and minsan nasa dugo parang dapat hindi ka na nagbe-break out pag nasa 30 plus ka na, unless you're meron kang PMS. Sa mga girls, PMS, mga hindi yung mga delayed lagi yung regla, hindi yung hormonal imbalance, yon mga it's given na talaga nagbe-breakout kasi doon lumalabas yung, kumbaga, dahil hindi ka nare-regla, lalabas siya sa, kasi ang regla is, di ba, parang yung maduming dugo na nilalabas ng mga girls, ng mga babae. Nangyayari dahil hindi normal yung regla nila. So yung nangyayari, nagkakaroon sila ng breakout, ganun. Sa mga lalaki naman, yun, parang mas applicable siya sa lalaki na dapat pag 30 plus ka na, hindi ka na dapat masyadong tinitigyawan unless lagi kang puyat. Pero kung maganda naman lagi yung tulog mo, nag-i-skincare ka, tapos tinitigyawan ka, ang na nun is parang kailangan mo nang ipacheck yung dugo mo, baka alam mo yun, may ganun. Hindi naman siya delikado, pero much better na. But ayun na nga, kailangan nag-i-skincare talaga. Madami kong chika, no? Dahil kakapanood ko to ng mga vlogs ng mga beauty vlogger. Anyways, kaya ako naglagay ngayon kasi lalabas din ako, even though naman kahit nasa loob lang ng bahay, like pag lalabas ka lang ng kwarto, syempre yung may mga part na bukas yung bintana, pinto, and pumapasok yung mga UV rays, so kailangan talaga mag-skincare, mag-sunscreen. Yan, ganyan buhok ko kasi natutulog ako ng hindi na ako nagbo-blower after ko maligo bago matulog, kaya walang dimension yung buhok ko kung saan siya napupunta, diba? Tas butas siya, pambahay ko lang kasi. Anyway, ayun. So, yun. Papaligo ako pala yung mga dogs, si Russo at si Brown. Sobrang init, as in 50 degrees Celsius. What the F? Nasa dagat-dagatang apoy na ba tayo?
Brown. Brown. Grabe. Natuloy yung pawis ko. Ang init. Nakakapagod magpaligo ng malaking aso, no? Dalawa pa. Anyways, maya-maya maliligo na rin ako. Yes. Kakatapos ko lang malego. Lego. Ay, ang init. Grabe. Ano na, anong oras na ba? 4:29. And ang init pa din. Malala. Hala, ba't di nagana itong binili kong cord? Ayun. Okay ah. Sensitive siya. Mura kasi. Pero Romos naman yun. So, trusted brand. Ayan. Ang lambot ng ano niya. Ito nga. Kailangan ko kasi nito kasi yung binili kong power bank, kailangan USB port. Ganito siya. Wala na akong ganun. Ano na kasi, puro type C na. Ayan o. Ito yung isa-isa kong charger ng iPhone. Type C to Lightning. Tapos tinaray ko to. Ang lambot! Pero nagano naman and nag-charge naman so far. Not sure kung mabilis. Pero ito mabilis itong isang Romos. Romos kasi eh. So, yun. Hindi ko naman na-check. Akala ko naman parehas lang ng quality. Ito kasi medyo matibay, matigas-tigas. Ito, sobrang lambot. So, may tendency mabilis siya maputol sa loob. Anyway, ayan. Parang gusto ko mag-blower or hindi na. Tapos bukas naman, papagupit na ako bukas or mamaya. Kasi kakaligo ko lang. So, pag nagpagupit ako, maliligo na naman ako kasi yung mga, alam mo yun, yung mga maliliit na hindi naman na ako natatanggal lahat ng blower pag nagpagupit. Kaya, ayun, Makati siya, 'di ba? Kaya, yun. Ang daldal ko ngayon, 'di ba? Just, wala pala kaming set. Wala akong set sa Hangout this coming Saturday kasi naghahanap ng pwesto, ng bagong pwesto kasi yung ayoko na nga lang mag-talk, naiinis ako kasi hindi sa management kundi dun sa mismo may-ari nung pinagre-rentahan ng Hangout. Nakakaloka. Anyway, ganun talaga. Kaso ang nakakainis kasi 3 years na kami doon tapos ngayon pa nagkagano ng problema na which is dapat umpisa pa lang. In the first place, bakit ka pumayag na pwestuhan ng bar yung building mo? Tapos, yung mga nauna kasi kami, sige na nga, ikukwento ko na. May mga nagrereklamo kasi mga ibang nakapwesto doon, which is, nasa second floor kami. Tapos sa baba, which is may mga stall or store na maliliit na, like, parang yung bilihan ng milk tea, burger, and whatsoever, yung mga pagkain, ganyan. Tapos yung katabi naman, yung tapat naman is, coffee shop, massage spa, yun. To make the long story short, nagrereklamo yung ibang tenants daw. Yun na, may letter kasi. So parang, alam yung bar, tapos, like wala namang, ang nangyayari kasi is, pagdating ng 10, nagsasara na yung ibang store. So, kami, nag-i-start pa lang kami ng set noon, like 8, so 2 hours. And, naiingayan daw, malamang. Tapos, actually, hindi naman siya ganun kalakas sa labas. I don't know why. Anong inaarte nila. Sa Dagundong, hindi naman siya, for me hindi naman siya nakaka-distract. And, ayun nga, in the first place, kung ang nagpapaalis man sa amin doon is yung may-ari ng building, in the first place, bakit ka pumayag na rentahan siya ng bar? Tapos, after 3 years, magrereklamo ka. Ayaw mo. Or, yung mga tenants naman, yung mga
mas nauna kami, bakit ka pupwesto doon na alam mong bar yung nasa taas? Imagine. Do alam ko merong parang atawag dito. Hindi kasi siya residential eh. So, most probably, kung may magrereklamo man, dapat mga nakatira doon. Or, kung may residential man, kaso hindi, kasi commercial space siya, commercial building. So, lahat ng katabi namin doon is commercial. I mean, mga business, and yung katabi namin pa na, is gasolinahan, tapos yung tapat namin, coffee shop, tapos kainan din. So, yung pinaka-village is super alayo pa, nasa taas pa. Kasi sa siya, Soldier Hills. Anyway, wala na rin, din na lang din yung may-ari ng hangout, si Tito Bad. So, wala. Ayaw niya ng gano'n kasi na parang magiging issue pa yung magkakaroon pa ng kung ano-ano man. Or we have to adjust na lang. Ganun siya eh. And thank you kay Tito Bads kasi alam mo yun, inilaban niya talaga yung hangout. Pero ang lakas naman kasi talaga ng bar. Siguro may mga inggitera, hindi natin masasabi. Pero ayun yung nakikita ko kasi ang tagal na namin doon, like 3 years na. Bakit ngayon pa may nagreklamo? Yun na lang eh. 3 years na kami doon, oh. Oh my God. Ano ba? Hindi nyo kaya. Charot. Pero for sure, isa sa mga ko is, kasi naging issue na yun dati sa naging bar ko before. Pinaalis yung bar, yung may-ari. I mean, kumbaga parang tinapos na yung kontrato. O, hanggang ganito na lang yung kami nyo. Churot-churot kasi ganito, ganyan. Pas malalaman namin yung may-ari mismo ng pwesto. Tagtayo, ginawang bar din. Okay. Well, mo yan eh. Building mo yan, ikaw may-ari, property mo. So, yeah. Walang magagawa yung mga rumerenta dyan. Ang lang kasi is parang, alam mo yon, bakit ka maiinggit? Ikaw naman may-ari. No? The first place, kaya mo siya tinayo dyan is para gawing commercial building, para parentahan mo. Tapos, nakita mong malakas yung business, tatanggalin mo kasi gagawa mo ng issue kasi gusto mong ikaw na yung maging doon para lumakas, para alam mo yon. Well, ewan ko kung ganun talaga sa business world, though nangyayari daw talaga yun, kaso parang it's so unfair, kumbaga hindi siya makatarungan, diba? Ganun pala yung gusto mong mangyari, bakit hindi mo na lang ginawang business mo? Hindi mo na lang lupa mo, building mo, tapos ikaw pa rin yung magbi-business doon. Puro business mo lahat. Para wala kang kalaban, punyeta ka. Hoy, nagalit. Sige na.